magandang gabi mga kabarangay. Happy, tama bang i-commemorate yung happy, ano po ba ngayon? November 2, All Souls Day? No? November 1 was All Saints Day. Magandang gabi po mga kabarangay. Quiz Edge po muli. At panibagong episode po para ngayong buwan ng Nobyembre. Ipagpaumanhin nyo yung mga ilang linggo na hindi tayo nagkasama-sama. At may mga naasikaso lang po yung ating mga kasama. At naway sana makasama rin natin ngayong gabi yung ilan sa ating mga co-host tulad nila Dalisay, Kapepe at of course si Boy B na kasalukuyan nasa backstage. Doon naman po siya lagi. Anyway, magandang gabi mga kabarangay. Kumusta po kayo? It's been a while, no? At naway naging maayos yung pagbisita nyo sa ating mga minamahal. Well, kami kanina lamang, no? Nagpunta kami ang ating amay nandoon po sa Forest Park. Kayo po, saan po ba kayo nagpunta nung November 1 at saka November 2? Mahirap kasi makipagsabayan, no? Dahil sa alam niyo yun, ang daming tao, bisperas pa lang, no? Yung iba inaagahan para hindi makisabay sa siksikan, no? At saka syempre, lalo na kung may mga dala po silang sasakyan, napaka-traffic po niyan. Hello Rosalina, magandang gabi. Oo, may mga i-announce kami later on at saka sa mga nag-participate doon sa aming mga pinost sa Balitang Lagro Facebook page. But bago po yan, simulan na ho natin at ang ating arangkada sa mga balita sa loob ng ating barangay. Ito ang Balitang Lagro ngayon. Usapang barangay po muna tayo. Kung nakita nyo yung post po, kung hindi ako nagkakamali, merong anti-rabies vaccination nagaganapin bukas. Mula po kay Konsehal Joseph Bisaya. Sa Lunes po iyan. No? At ang nakita ko sa oras na yun, pakicheck na lang ho yung post. Mula alas 8 hanggang alas 12 lang yata ho ng tanghali yung anti-rabies vaccination. Nagagawin po yan sa covered stage sa plaza. So magkita-kita ho tayo ron bukas. Boy B, magandang gabi. Good evening, guys. Kamusta sa ating mga kabarangay? Good evening. Magandang gabi sa inyo. Hindi ako ito pa lang si Dalisay ba nakadali na? Makakapasok na ba siya? Ginawan ko na ng video ko Ewan ko kung ano, pero ginawan ko na siya ng screen recording kung paano niya gagawin. Kaya niya na yan. Ayun. Naway makakapasok agad si Dalisay. Ito binabalita pa lang natin yung mga kasalukuyang balita. Well, yung mga nakalipas na balita nitong linggo sa ating Balitang Lagro ngayon. Meron kasing anti-rabies vaccination mula kay Konsehal Joseph Bisaya na gagawin bukas sa covered stage sa atin sa plaza sa Lagro. So makita-kita po tayo doon. Baka doon ka bukas, Kuis. Tapos bukod po dyan, nais lang ho namin palalahanan mga kabarangay na ongoing pa rin yung papasurvey ng PSA, yung Philippine Statistics Authority. Ito Kuis yung ating naging guest yung taga PSA si Ma'am, no? Ibinigay yung kahalagahan na makapagpa-survey ang ating mga kabarangay, no? Patungkol dito. Ongoing po sila. Talagang lumalabas talaga napakarami kasing mga residents sa Barangay Greater Lagro. Ang balita ko nga nung timeline dapat September lang pero ngayon October ngayon, November nag-extend sila. Dami kasing tao na kinakailangan nilang i-survey. Kaya kung may nakita po kayo mga kabarangay, meron namang proper identification, paki-entertain naman po, wag muna lang isnabin. Sayang din po kasi yung dayo nila, trabaho lang po yung ginagawa nila. Ano? Ayun. Tapos, Kuis, isa pa, sa speech ni Cap Leo Gara, in connection with the recently concluded na State of the Barangay Address na ginanap a few weeks back kung saan ito yung parang reporting ng ating kapitan tungkol sa mga naging accomplishments ng ating barangay, no?
At sa sa speech nga ni Cap, nakakatuwang maisip kasi ang isa sa mga o ilan sa mga bisita niya nung araw na ngayon, bukod kina Kong PM Vargas, yung DILG director ata, no, na nagpunta doon. Karaniwan, sabi nila ang nagpupunta talaga doon ay either hindi yung director mismo. Pero I think this was the first time na nagpunta yung director para mismong panoorin at pakinggan yung pagre-report ni Cap Leo. At ang nahuling balita natin, I think ang DILG nominated yung barangay natin for the national level naman ba? Magandang pagkakataon yan. At naway magkaroon tayo ng pagkakataon ma-interview si Cap, no? Parang long overdue na to. Ang dami kasi, ang dami. Ang dami kasing mga nais siyang pwedeng ibalita sa atin, no, pare. And of course, Boy B, isa rin sa mga usapang barangay yung pag-champion ng Nemesis dito sa recently concluded na Open basketball tournament na ginanap sa Dulo, organized by Lagro Dulo Basketball Association, Papi. So, ayun po. At saka of course, yung mga nakanood rin pala nung trick or treat sa ating barangay. Maraming salamat sa Angelina's Place, sa D's Coffee, at saka po sa Coffee Break. Yung mga sponsor natin, nakakatawa kasi kahit short notice, talagang talagang nag-entertain sila nung ating nag-entertain ang ating mga hello po, mga kabataan, no? At yun, sana next year gawa tayo ng parang treasure map quiz para well organized, no? Parang merong mapa na pupuntahan yung mga bata para may puntahan sila, alam nila kung saan sila pupunta, no? Sa mga ganung pagkakataon. Ayun. Bago natin balita yung ilan naman sa local news, pare. Si Rosalina David galing palang Holy Cross. Kami galing kayo Forest Park, kayo, pues. Saan kayo galing? Hindi pa kami nakakapunta dahil hindi kayo sumabay. Oo, galing ako sa sakit din. Okay. Hindi pa kami nakakapunta. Okay. Pero uso kasi ngayon ng ubo sipon. Ako, yung nakaraan, puro sipon eh. Parang mga 2 weeks yata. Hindi ko masyadong buti lang hindi ako nilalagnat. Well, meron lang one time. Pero bukod doon, sipo ubo. Yun naman ang magiging yung pagkakataong yun. Oo nga. So yun. At yun. Pero kasalukuyan naman, hello Pipes, magandang gabi. Magandang gabi. Kumusta naman Pipes? At sa lang naman, kanina nagpunta kami kanina, Kois. Expected na hindi naman gano'ng karami. Hindi katulad nung binabalita, no? Isa nga pala doon, kaya speaking of dalaw, no? Sa Bagbag Cemetery, nagkaroon na sunog nga pala noong November 1. Oo, kasi nakatabi sa subdivision ng Bagbag Cemetery. So, ang lakas. Malapit ba kayo ron? Malapit-lapit pero hindi kami, malayo-layo pa rin. Kaya ko lakarin. Mas malapit kami rito sa Holy Cross. Okay. Oo, dahil daw pala to sa electric fan daw ang napabalita, no? Check lang natin yung ating Jason Almoriña, magandang gabi idol. Magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagsilip sa amin. Butchi, magandang gabi, papi. Oo. Ayun, tulad sa balita sa ABS-CBN, sabi rito sa atin naman local news natin. Itinaas daw sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches noong Biyernes, November 1. Ang sunog daw ay nangyari sa likod ng sementeryo. So technically hindi pala sa sementeryo mismo. Bahagyang naapektuhan ng sunog ang kaganapan sa sementeryo, ngunit kalaunay nagpatuloy pa rin ang pagdalaw ng mga tao sa mga puntod ng kanilang mga patay. Nagsimula din mo ng sunog sa isang gamit na electric fan bandang alas 10 na naideklara na fire out na ito. Kasi na-live pa to, na-Facebook live pa. Kuis. Oo nga, Kuis. Oo. That's true. Oo. Hello, kagalang-galang na Marvin Cortez. Oo. Idol. Oo, buti napaalala mo. Nga pala, safe trip kay
kay Boss Lito Cortez, pabalik na ng US. Bukas ang mag-aatid, Kuya Marvin and Kuya Bong Cortez. Oo. Ang flight niya alas 2 ng hapon, ang mga madaling araw sila alis dito. Yan. Baka lang ako makaligtaan ko eh. Maraming mga pagkakataon. Ayun. And speaking of ano naman no, speaking of yung mga pagdalaw-dalaw nga na yon, mga kuys. Alam ko mahigpit dyan sa South Cemetery at sa North Cemetery kasi yun yung mga public cemetery, bawal magdala ng mga kutsilyo. Oo. Pero grabe yung yung napabalita na nai-report ng GMA News na around 300,000 daw. Tama ba? Yung nagpunta para dumalaw sa kanilang mga minamahal sa buhay na nasa cemetery. Grabe, no? Kahit dito hanggang ngayon, traffic sa sa Holy Cross. Ay, oo Halos nga. hindi makadaan ang mga tao. Oo Ang nga. tagal ko nga bago ko naka sa highway. Talagang nakikipagpitpitan, lalo na yung mga e-bike, talagang hindi ka talaga papadaanin. Ayaw nga, naalala ko lang pare. Sa Holy Cross nga pala, nung November 1, yung ating mga bagong bakor, si Yana. Ang bakor ni Enzo Pineda, nandoon na talagang dumuti. Nag-duty sila. Public service din. Yun yung nakita ko nakapost sila sa mga FB friends natin na barangay coordinator ngayon ni Enzo Pineda. Nandoon nung sa Holy Cross. Oo. Doon yata naka-duty kung di ako nagkakamali. Oo, para magbigay serbisyo rin sa mga nangangailangan doon. Siguro, di ko alam ano mga binigay nila services pero bukod doon, ano pa ba? Panigurado marami mga busy. Yan, sina Love, kay Shai Liban, panigurado. Yan, sina Ate Roda, kay Joseph Bisaya at marami pang iba. Ate LB rin, of course. LP. Yan. Ayan. Mukhang maraming nakamiss sa atin kahit pa paano, Paps. Kasi pag-check ko sa natin October, yun lang pala yun, October 10, no? Oo. I-announce na rin natin, Papi, yung dalawang sumali na napili, no? Na nanalo ng D's Coffee. Papost na lang namin later on. Rosalina, much better kung early. Oo, tama ka naman doon. Kasi yung iba, mahirap makipagsabayan sa totoo lang, lalo na kung may makasama kayo matanda. Hindi advisable na pumunta kayo on that day, no? Kaya, oo. As I was about to announce, quiz, no? Yung D's Coffee nagpa-raffle muli. Two winners ang napili natin. Yung suki natin, no? Si Michelle Oralio at saka si G-Funk Remixes. Yung naging natin, yung gumamit ng hashtag Balitang Lagro. And of course, yung ating lone winner, yung sumali doon sa atin ng anong kwentong kababalagan nyo, nadudugtungan natin. Rosalina, winner ka na dahil sa ikaw lang kauna-una nag-post. Sagot ng pamerienda, of course, ni Boss Ian Sac Manuela po yan. Papadala ko na. Thank you, Boss Ian, ha. Salamat. Ayan. Salamat, Boss Ian. Oo. Oy, teka, may balita pala dito si Boss Pipes. Sa simbahan natin, merong sa 4th floor at isa doon ay nagpaparamdam ang isa na former Miss Ascension ng simbahan na si Rachel. Uy, totoo ba ito, Pipes? Naalala ko nga noon, merong ang Seryoso, Pipes? Oo. Grabe, wala pa tayo sa topic natin. Nagparamdam ka na, Pipes, ha? Hindi nga. Wow. Meron nga. Oo. Nabalitaan ko nga yan. Oo. Hindi naman kami humihingi ng pero salamat sa informasyon. Talaga, sa 4th floor ng simbahan? Parang narinig ko nga noon yung kwento na yan. Sa ano yan, pare? With respect sa family. Sa family. Sa Regalado yun, Sa Regalado Avenue ba yan? Nadali before? Nangyari, okay. no. Medyo nare-recall ko na. Oo. Ayan. Sana mapanood. Dalisay, kung nasaan ka man, kung panoorin mo lang yung binigay na instruction ni Boy B, makakapasok ka rin. Record na ako eh. Oo, paki-check lang, papi. Oo. Hindi ko na, Quiz Jojo, i-restart mo lang yung phone mo, baka kailangan lang i-restart yung phone mo. Yun. Oo. Ayun. Ano nga pala, Quiz, mag-condolence pala tayo Uy, kanina pare. Kay yung kapatid ni Auntie Baba, ni Lola Consina, na kapitbahay natin ay pumanaw na sa UK.
Ngunit Ayo. pagtapos doon, inuwi nila rito sa Pilipinas para dito mailibing. Ah, Ngayon, nakaburol siya sa Arlington at ililibing siya bukas sa Himlayan Park. Consina rin ba siya o hindi ba obvious pare? Consina Charlton. Consina, no? Consina. Oo. Consina Oh, Charlton. kina Idol Dakila, obvious yan, kina Cookie. Oo. Mga nakikiramay Condolence, po kami. At Kuis Babat Kila, ba? Sugi, Nakikiramay Maki. po kami. Ayan, oo. And of course, sa pamilya Lara nga pala. Kina paring Willie and family. Yung kanyang yumawang ama, si Sir Pinoy. Wala. Si Sir Pinoy, nailibing na recently bago mag-Holy Week. Oo. Ayan, oo. Say, with the soul of Rachel, rest in peace. Ay, ito naman yung napabalita sa GMA kahapon, yung binabalita naman. Thank you, Rosalina, ha. Yung mga ano daw, pare, mga bangkay, mga nilibing doon, hinukay doon ng Marikina, yung iba yata hindi na contact yung family, kaya pagdating doon, nagulat sila, iba na yung nakalibing doon sa, alam mo yun, yung mga magkakapatong. Oo. Oo. Inayos naman ni Mayor Marcy Teodoro yung issue. Sana maayos lang na makontak talaga, no? Kasama nila yung health department, napanood natin kahapon 'yan. Pero kasi grabe naman, sana bago ginalaw, no, pinaalam muna sa family na 'yun ang gagawin, no? Mahirap din kasi yung Pero ganun talaga. Ganun talaga ganun pag ba? hindi mo Ewan ko, ano. hindi ko alam na may timeline pala 'yan, no? Tapos Akala ko pagka ginagawa nila, nilalagay nila sa mass grave. oo. Though libre naman daw yung cremation tapos may libre padasal uli, parang pagkakaano. Hindi ko lang alam kung ano naman, medyo hindi naman syempre nagulat pero napakiusapan naman o napaliwanagan naman yata yung family. Pero kasi ang nakakatakot doon, no, yung baka mamaya napagsama-sama yung akala mo iyo hindi pala yun ang kamag-anak mo. Oo, Yun yun ang ang masakit eh. masaklap. Oo, Oo. totoo yan, totoo. Tapos siya nga pala, ongoing sa usapan naman sa ano, yung hindi ko lang alam kung meron tayong fundraising drive, no, yung nadali sa Bagyong Christine, lalo sa Bicol region, no? Hindi ko wala ano though may mga ano naman, may mga tumulong naman, no? At talagang gumawa ng paraan na maihatid yung pangangailangan doon sa mga nasa lagta. Hindi biro kasi nangyari, no? Tayo rito, masasabi natin kahit pa paano, sinuwerte lang tayo na ito yung napwestuhan din natin. No? Pero of course, our prayers go out to those na naapektuhan nung na recent na bagyo. And speaking of which, Tol, yung sa international news, mag-election na pala sa US. Ngayon. Ay, teka, meron palang announcement si Kuya Pipes. Condolence din sa former Lupon na si Lupon Alex Casanova. Nasa St. Peter Commonwealth nakaburol sa Sa Martes ang libing. lang medyo yun, sorry po, medyo mahina lang internet connection ko. Timelayan. Oo. At yun, nakikiramay. Ano ba to ni ano? Sino ba si Casanova? Oo. Nakikiramay po sa pamilya Casanova po. Maraming salamat Pipe sa information ha. Ayan, oo. Ito may update din si Madam Rosalina. Yung sa Bagbag Cemetery, may nakalagay po na name at cellphone sa lapida ng okay. Before na naghahanap ng mga textmate. Kulang yan. May nakalibing few years ago. Okay. So mga ganun pala, may mga nakalagay na contact number. Okay. Yung iba ba ginagawang textmate nga naman. Okay. So, yun. Oo. Ayun, Okay lang kumustahan kung muna buhay tayo ang mga sumagot tol, no? Itong mga nire-report natin bago tayo pumunta sa ating main topic ngayong gabi. Textmate, doon po Bagbag Cemetery. Ang lulupit din naman. Kuis, ano muna natin, i-run na natin yung tanong ng tambay para Teka, habang nawala si Kuis. nagkwentuhan tayo. Ayan. Kuis, naririnig mo ako? Oo. Ayun nga. At teka, pabati rin. Oy. Loud and clear pare. Medyo ano lang kanina.
Narinig ba yung electric fan ko? Yung Hindi naman. ira na pala natin yung tanong ng tambay habang nagkukwentuhan tayo para Sige pare, meron sige, din sige. tayo. Oo. Habang inira natin yung tanong ng tambay ngayong gabi, gusto namin makahingi ng ano sa inyo. Magkwento naman tayo, no? At pabati muna sa ating mga birthday celebrants, of course, our beloved friend, the late Dino Malong. Pare, happy birthday in heaven. Kay Happy Ate Elmi birthday. Matias, yan, oo. Wish. Magandang gabi. Ako ba nawawala o si Kuis Edge? Parang hello Kuis. Sorry, naririnig mo na ba ako? Yes, Kuis, ako ba nawawala o ikaw? Pare, harap ako ng mas maganda signal. Okay, Kuis, okay. Tapos sa ating mga kabarangay, sandali, i-type ko na tong ano natin, tanong ng tambay. Dito. Ako nga pala, ano tanong ng tambay natin, Kuis? Okay, good evening, Ma'am LV. Ate LV Ampil, good evening po. Pati po kay Ma'am Tess, kay Ate Tess. Magandang gabi rin po sa inyo, Ma'am. Kamusta po kayo? Tawag dito, i-set ko na. Nawala na si Kuya Edge. Yan, mula kay Rosalina David. Para naisip baka yung mga supultorero, yung first time ko kasi pumunta sa Bagbag, unlike pag private cemetery, may guard ang gate at 6 a.m. to 6 p.m. lang. Yon, nakapasok rin. Sorry. Ina-signal natin pag paumanin nila. Globe, baka naman, Globe. Guys, ano tong tanong ng tambay natin? Ito-type ko na. Oo. Ilagay mo lang pare, tulad ng na-announce natin noong October 31, ano ang kwentong kababalaghan mo? Yan. Sandali lang ha. Mag-mute lang ako sandali. Sandali lang. Okay. Ira na natin to, mga kabarangay, para mapag-usapan natin. Ayan, oo. At Alam ko, boys, marami kang ibabahagi eh. Usapang kababalagan to, pare. Hindi tayo nagkakalayo eh. Hindi tayo nagkakalayo ng kwentuhan dito, panigurado eh. Oo nga, that's true. Tawag dito yung sa pag-post natin, mga kabarangay, huwag kalimutan lagyan ng hashtag Balitang Lagro Live. At kung maaari ay pusuan, i-like at i-share ang live na ito para dumami tayo. Yun, oo. Huwag mag-ibaramot ha, matuto mag-share mga kuys ha. Yan, oo. Hanapin lang natin, oo. Kasi isa sa mga, alam nyo ba, mga tol, no? Ang mga kwento namin actually, bahagi rin dito sa Lagro yan. No? Kung naalala mo, kuys, yung mga panahon nila, nila mga kapitbahay natin, sina Baby, sina Eva, sina Kuya Bing. Oo nga. No? Yung mayroon din kami mga personal, naalala nyo dati mga kabarangay, di ba? Yung mga bata tayo rito, pag may naamoy ka na amoy sampagita, no? Naalala mo yon? Oo, talaga nagtatakbuhan na, di ba? Tapos nauso rin dati nung mga panahon natin yung ginagawa natin nila Girly, nila Maripas, yung Spirit of the Glass, Spirit of the Coin. Minsan sa court. Di ba? Gabing-gabi. Oo, yung mga ganyan. Hindi naman tayo medyo inaano doon, pero syempre ang sinasabi lang namin yung mga bago yung experience ko yung mga patotoo ng mga nauna, no? Yung mga white lady. Yan yung mga suki yan, mga suki. Isa sa mga siguro may detalye ko lang, hindi ko lang ituturo yung pinanggalingan, no? Yung pinanggalingan ng kwento, pero tropa to nung mga panahong yon na nauso kasi inuman sa bahay, di ba?
Dumarting yung Oo. madaling araw, isang kaibigan natin. Hello, Kuya Gob, magandang gabi. Good evening. Yung si paring Michael Cortez, no? Nakatingin doon sa nasa labas sila, pero nakaharap siya doon sa may bandang kusina nung pinagyarihan ng inuman. Maya-maya nagulat si pare, bigla may dumaan na nakaputi. Yung talagang silhouette na dire-diretsong papawasok ng kwarto. Ano yung pagkalasing niya, nawala rin eh. So talagang nagulat daw talaga siya doon. Yun. And yun yung ilan lang sa mga no. Ikaw pare, ano bang Sa akin siguro ano kung bang sa loob ng Lagro kasi nang bata ako, lagi talaga ako nakakita. ano pare? Nakakita ako ng white lady, nakakita ako ng mga maliit na tumatakbo. Lagi ako nakakakita. Pero ang nangyari, ah, Okay. a few times, lagi akong may nakikitang white lady dyan sa Tatlong Hari. Mula nang bata ako, up until up until today. After, Pero hindi ko makita yung muka. Nakaputi siya, puting-puti siya. Minsan nga yun, minsan nasa labas ng bahay, minsan nasa loob ng bahay, doon sa tapat namin, kina Ninong. Oo, tapos pag naobserbahan ko, pag merong mga bata na ano, lagi ko nakikita malapit sa bata. mm, Tapos merong kaibigan si Ermats na manghuhula. mm. Dumating sa amin. Pagdating sa amin, nagulat ako. Wala naman ako pinagsasabihan. Kasi siyempre, alam ko baka ma-ridicule ako eh. Bata Oh. ako noon. Nagkwento siya. Sabi niya, merong white lady. Ha? Merong white lady So dyan nakita sa niya may... rin. Nakita niya rin. Tapos parang nakausap niya. Sabi niya gano'n, dyan sa may garahe, sa may tapat ninyo, sa kapitbahay Okay. ninyo. Good evening, Kuis Pepe. Yeah, gabi pa eh. Magandang gabi. Long time no see Oh, pare. long Mi-miss Oo you time. nga eh. pare. Pare Dito. si Tapos, Dalisay naantay namin eh. oo nga, nahirapan si Kuis Dalisay Dalisay makapasok na, sabi ko dito. eh, copy-paste lang yung link eh. Eh, hindi raw niya makita yung link. Nakita ko siya, Oo. dumaan ako sa tapat nila kanina eh. Ganun ba? Ah, Oo. Tapos, saan Oo. nangyari? Ito, Ang nagkikwentuhan sabi kasi kami nung... tungkol sa usapang kababalaghan eh. Ito, sige. sige, tuloy ko, Kuis. Ngayon, ang Sige, sabi sige, Boy B. nung... Tuloy mo lang. sabi nung manghuhula, sabi gano'n ng manghuhula, merong white lady dyan sa may kapitbahay ninyo nakatira sa garahe. Kasi hindi nila masyado ginagamit yung garahe, kaya tinirahan na yan. Ngayon, So totoo pala, pagdating na sorry. ng alas 6 ng gabi, nagsa-start siya maglakad payu. Magsisimula siya sa garahe na yon, papunta Oh. sa amin, papunta doon kina Ervin, kina Tito Marbs. So sa tatlong hari ito, sa tatlong hari. Tatlong hari, tapos papunta sa inyong paganon. Tapos pabalik, payu daw Okay. yun. So hindi siya umiikot, payo lang siya. Payu daw siya, hindi siya umiikot. Tapos, minsan, ang favorite daw na tambayan, yung doon sa amin sa ilalim ng mangga. Doon daw lagi umuupo. Sabi nung Ganun? kaya nagulat ako. Sabi ko, hindi totoo yung nakikita ko. Hindi yung parang imagination ko lang, puyat lang ako. Oh. Pero wala siya mukha pag nakikita mo. Wala pag nakikita ko. Wala siyang Okay. mukha. Pero, puting-puti siya. Maputi talaga at very slim. Grabe. Tapos, sige, next. Marami pa yan eh. Pero next. Ikaw ka, Pepe, meron ka bang kwento kababalagan dito? Yung true story? Oo. Diyan sa kanto namin, sa may mangga, yung malapit kila Shay. May mangga kasi dati doon, malaki. Sabado de Gloria. Anong meron, pare? White lady rin? White lady. Nakita Oo, ko na pero ka, din Pepe, yun. White lady? Yes, white lady. Yung kila Shay kasi dati, may mangga doon malaki. Doon, nasa kanto namin yung Sabado de Gloria. Magang malaki.
Pero pansin mo pare, no? Puro mangga yata. Mangga kina Boy B, mangga rin sa inyo. No? Oo, Baka mango lover. Parang may Baka significance nga. yun eh. No? Teka, basahin mo na. Oo. Teka, mula kay Madam Rosalina David, yung malaking building, Uy, mostly sa call center, laging may nagpaparamdam sa sleeping quarters. Ay, oo nga. that's true. Yung That's para true. kang binabangungot, no? 13th floor na naging bakante minsan, biglang hihinto doon kahit di naman pinipindot ng elevator. Wow. Wag naman ganun. Sa akin pare mai-share ko lang yung bahay ng asawa ko. Nakatambay kami before, 6:00 ng gabi. Coincidentally, ang pinapanood ko pa noon sa cable noon nila, yung alam mo yung true story nung yung sa Conjuring, yung mag-asawa, Oo. merong sa cable noon eh, yung pinapakita yung nangyayari. And this Mm. was 6 p.m. pare. Mm. Tapos, yung misis ko, nagsasaing sa kusina. Mamaya tumakbo. Tinatawag ako. Samahan ko raw siya. Bakit ka ako? Kasi yung kusina nila, may katabing pinto. Yung pinto na yun, kwarto yun ng kapatid niya dati. Nakalock yun. Pero may gumaganon daw. Yung parang dinidistrong ka yung pinto. Ginaganon. Mm. Di ako naman, may gumagano daw. Ayoko mo naman maniwala, pero nagsasalita na ako. Huwag ka naman magpaparamdam, gumaganyan-ganyan ako. Alang ya. Nung pag ko, nakita ko, pare, talagang gumanon. Tugudugudugudug. Ay, sabi ko sa'yo, pare. Tinanong ko, si Lagtok. Oo. Siya pa pinakiusapan ko, buksan mo yung pinto. Tapos hindi na namin pinasara. Pinatali ko na. Grabe, sabi ko. Mga 6 to 7. Tapos that night, nung gabing yun pare, walang hangin. Inihintay kasi namin bilang ko galing nung buhay pa na galing probinsya. Hindi pa siya, pauwi pa lang siya nun eh. Nagkwento kami ng isang bayo ko. Nasa loob na kami ng isang kwarto kasi may kwarto nun sa bahay nila na malapit sa garahe. Walang kahangin-hangin pare. Bigla na lang nagsara ng malakas yung pinto. Yung parang may naghatak. Tapos nagtinginan kami. Hindi, baka hangin lang yun. Biglang ganun eh. No? Ayun, Ako mga meron ganun. pang isa. Meron Ayan. pang isa. Sa Sa Barangay Lagro Hall. din to. Sige. Seryoso? Siguro, wala pang pandemic yon. Dun sa may, yung lumang Barangay Hall. Oh. Yung Teka, pag sinabi mong lumang barangay, hindi yung ngayon. sa Lupon? Yung Hindi. sumunod. Yung sumunod. Yung last na Barangay Hall natin, yung may third floor. Okay. Yung bago sinira. Bumibili ako doon sa bumibili ako sa may burger doon, yung buy one take one, mga bandang 1 a.m. o 12 a.m. Tapos, doon sa rooftop, yung sa may activities doon sa taas, may nagbibidyo kayo maingay. Di ako, curious ako, tingin. Wala naman tao, sarado ilaw. Kapepe. Oo. Hindi, tuloy lang, Kuy. Yes, yun. Teka, ako yata. Ano ang nangyari? Kumakain ako ng burger, order ako, tapos may maingay doon sa taas, nagbibidyo kayo, nagkakantahan. Bawal yun. Panahon ni Duterte yun eh. Bawal. Tanong ako doon sa may nakita kong bipeso. Sabi ko, ba't may nag-ano doon? Sabi, wala naman tao dyan, sir. Sarado. Chinek mo, Kuy. Hindi na ako tumambay sa yung burger seryoso? doon. Seryoso yun. Sa third floor. From baba, kitang-kita mo may mga tao. Bihira. Yeah! Kailangan talaga matindi blessing pala pagka nabuksan na uli yung barangay hall, no? Maganda pa naman yun. Maganda. Kita ko yung, parang eskwela. Ang ganda eh. Saka Meron pa pare. Meron ba yung kila Kimmer? Yung bata ako, nag-aaral ako sa Tone, sa dulo. Di ba parang haunted house yun? Yung bago sa inyo, Kim? Yung malaking bahay. Kinakanson. Kami namin. Kada daan, kasi Cheryl, walking lang kami. Pauwi, mula dulo hanggang bahay, pauwi, lakad na kami. Umiiwas kami doon kasi may multo. Meron naman doon talaga. Tapos paglagpas mo doon, may isa pang bahay kasing laki din doon sa banda sa may lagpas na sa inyo. Malapit na kila Gob, yung dating bahay ni Gob. Di ba may malaking bahay yung malaking bahay na rin dyan, isa din yun, nakakatakot kasi
Parang haunted house. Nakakatakot kasi. Oo, naalala ko rin, oo. Wag kasing haba yun eh. Oo. Pero mas Kasing haba, creepy yung kasing bago kila haba. Kimmer, mas creepy. Kasi luma Oo, pa yun ng time ba? na yun. May mga nakikita ako doon noon, may mga naglalakad sa pader nung bata ako. Seryoso? Oo. Eh kaya lang, syempre, di ko naman makwento sa inyo. Dahil, syempre, bata ako. Mamaya sabi. Ah, Anyway. Nakita may kukwento ako isa pa. oo. No, sa, yung ozone. Naalala niyo yung ozone, di ba? Yung Oo, oo, gravity. oo. May mga May mga, kaibigan tayo na nadali ron eh. Sumalangit that's nawa true. sila. Oo, sina Ariel. Si, Oo. si Kuis Ariel. Kaibigan ko yun eh. Mm. Oo, kaibigan Ah, natin. ganun ba? Oo. Oo, Oo di nga ba? pala, oo nga But pala. anyway, yung ano ko, basically, yung ate ko, si Ate Shine, Mm. yung grupo nila sa sa PWU, nag-usap-usap na sila. Pupunta sila sa Ozone. Ha? Pupunta sila para mag-disco ng gabi na yon. Oo. So, anong nangyari? Hindi siya pinayagan ni Airpods. Nung madaling araw na, tataka siya, biglang lumabas si Airpods, nakita siya na tumatakas. So, pinagalitan siya, pumasok sa kwarto. Ay, sabi ni Airpods. So, hindi siya natuloy. Oh. Tapos, mamaya konti, ayun na. Kalan. Ay, anong kaldero. Diba? Nasunog na yung ozone. So, Ah, may mga muntik na siya kaibigan. makasama, Oh, pare. Muntik na siya, pero may mga Nanadali kaibigan si siya. siya. Oo. So, a few days after the tragedy, nagpunta siya sa Lamay. Hmm. Doon sa isa sa mga kaibigan niya. Nabang naandun siya, doon sa bahay, sabing ganun, pakibantayan muna yung anak ko, sabi nung nanay. So, yung kapatid na baby nung Baby. namatay. Oo. Yes, Guys. Yes, Guys. Yes, Guys. Naririnig mo ako? Naririnig niyo ako? Okay. Tapos anong nangyari? Dumating na yung nanay, nagkwentuhan sila, nagyakapan sila, nag-uusap sila, no? Maya-maya yung baby tumuro ng ganon. Ate! Tumuro. Ate! Tapos tumatawang ganon, tapos nagkatinginan silang ganon ng nanay. Teka lang, patay na yan, nakaburol nga doon sa labas eh. Hindi nila alam kung tatakbo sila palabas ng kwarto o ano eh. Ayop yan. Lagi. Ayun lang. Next. Eh sa akin ongoing yung kinikwento ko yata kakakwento ko lang kay yung bunsong anak ko. Oo. Sa bahay ng biyenan ko tsaka sa bahay namin. Ayan, minsan meron siyang sa biyenan ko doon sa May Fairview noon, nung buhay pa. Magkakasama kaming family sa kwarto ng hipag ko. Supposedly dapat matutulog na kami. Pero itong bunso ko, hindi mapakali. Tapos may tinuturo. Patay na ilaw nun. Sabi niya, pa may tao. Sabi niya. Tinginan kami lahat kung sino may tao. May nakatayo daw sa may pinto. Eh ako naman to nagtapang-tapangan. Binuksan ko yung ilaw. Wala naman. Di siyempre, nung time na yon, natatakot na yung business ko tsaka yung pinababa ko sila. Eh, hindi ko maiwan yung kwarto kasi nga yung panganay ko tulog na. Alangan maiwan ko mag-isa sa kwarto. Sinamahan ko na lang. Pero alerto ako. Pero antok na rin ako nun. Mahirap na eh. Mahirap. Pinababa ko yung bunso ko. Kasama yung asawa ko. Doon ako sa baba. Kasi doon yung mga hipag ko sa baba. Doon natulog. Sinamahan yung biyanan ko nun eh. Parang kami na naiwan sa kwarto. Pero ang hirap. Ang hirap ang hirap matulog sa totoo lang. Grabe. Oo nga. Hindi ko alam si Kapepe pala may third eye rin, pambihira. Nakakaramdam pala. Sa NLEX, nakakita na ako ng St. Elmo, Ball of Fire. St. Elmo's Fire. Oo. Nakakita na ako ng gano'n. Yung San Telmo na tinatawag. Yung San Telmo ba yan? San Telmo. Oo. Tapos mga speaking... Black Lady, White Lady sa NLEX, marami. wala. Ako wala pa ako na nun. Pero meron nung kami nakita, pare, ako nagda-drive nun eh. Galing kaming NLEX, papunta na Mindanao Avenue. Galing kami yata Bulacan nun. Pare, pag drive ko, di ba may doon, yung tag dito,
Yung pagpaano mo na, paglampas na ng Pamindanao ka na eh. Pag galing mo ng NLEX, di ba kakanan ka na? Pare, sa first time ko nakakita ng yung kaluluwa. Tawag ko kaluluwa eh. Yung tumawid sa amin, sabi ko, uy, napaano kami, nagtingin na kami ng asawa ko, pareho namin nakita eh. Tumatakbo pare, silhouette lang. Tumatakbo pare. May dashcam ka? Wala nga eh. Sayang. Nagulat talaga kami, pareho nagtingin na kami. Napaano ako kasi nagdadrive, hindi naman ako eh. Sabi ko, totoo pala yun, sabi ko. First time ko pare. At teka pare, si Pipes, may parang kwento. Dati galing kaming Batangas, nag-outing kami, may tumatawag sa name ko at ng barkada ko sa Lagro High School. Pero walang tao, madaling araw na yun. Di ka naman nakainom, Pipes, ha? Magkwento ako, Kuis, hindi multo. Aswang. Ayan. So, ganda yan, pare. Kasi, Ilonggo kami. Mother side. So, kumbaga, somehow, naniniwala kami dyan. And this time, so kumbaga, alam ko yung I know the stories. So, when it happened, so ganito. That time, college ako, nasa PWU ako. Yung tropa ko sa Maligaya, si Dax. Kilala niyo yun, si Dax, yung vice staff eh. Yung bahay nila, tambayan yun. Kasi yung mother niya, pumanaw na, tapos yung father niya, police Makati. So, minsan lang umuwi sa bahay nila. Kaya kumbaga, pag merong mga naglalayas, pagka merong gustong tumambay, laging puno ng tao yung bahay na yon. And that time, nauso yung buntisan. Halos lahat ng tropa namin, yung mga kabanda namin, yung mga brother bands namin, yung mga kaibigan namin baga nagkapamilya. Oo, nagkabuntisan sila. So sabay-sabay, doon nila itinago yung mga tinana nilang girlfriend. Doon nila itinago. Malaki yung lugar eh. So dumating ako doon. Pagdating ko ron, bumili muna ako ng yosi sa tapat, sa tindahan. Tapos may nag-uusap, sabing ganun. May hindi nyo ba alam, parang hindi nyo ba napapansin mga ilang araw na lagi may mga naglalakad sa bubong? Doon. Minsan nga white lady, minsan lalaki, minsan Sabing ganun, patingin akong ganun. Sabi ko, tinuturo yung bahay ng kaibigan ko Sabi ko ganun, iyaan ko na, bigla akong pumunta na ako ron. Tapos, that time, wala pa akong sariling computer. So, doon ako usually naiki-computer. Magdamag ako, bibili ako ng ISP Bonanza. 100 pesos. Yeah. Ayun ang Hirap kumonek. Tapos sobrang bagal. Yan. So, nangyari yun? Computer ako. Gano'n kami. Tapos, nangyari? Pasado 10:00 na, hindi pa kami naghahapunan. So, nangyari, tumawid ako ng gano'n kasi yung bahay nun pael. So, nandun ako sa kabilang dulo, lumabas ako, pumunta ako rin sa kabila kasi nandun sa kabila yung kitchen. Sabi ko, ba't di pa kumakain? Pagtingin ko, hindi, ito ba, pare, ito. Kasi nagluluto sila, ang dami, sarap, chop suey. Di sige, labas ako. Paglabas ko ng gano'n, pagtapa ko sa labas ng pinto, sumindi ako ng yosi. Pag sindi ko ng yosi, may narinig ako. Tik. Tik-tik nga. Tik. So, biglang umano yung pakiramdam ko. Uminit yung pakiramdam ko. Kasi dito Nasa ibabaw mo lang. Pag ganun ko, pagtingin ko sa taas, alam mo yung dulo ng yero? Nakatayo siya sa dulo ng yero. Tapos nakaliyo kong pag gano'n, nakatingin ng gano'n, yung parang pang-horror na Ano yung tsura, pare? Lalaki, nakaganon siya. Hindi, nakadamit. Ano ba? Mabalbon? Nakadamit naman siya, pero nakaganon siya, nasa dulo siya ng yero.
Eh, Wow. normally, kung ikaw kahit bata, hindi na kaya tungtungan yung yero kasi yuyuko yun ng Oo. ganun eh. Siya hindi. Oh. Tapos napasigaw ako, ay, PI! Biglang may gumanon yung parang kumumpas ba na kalapati ng gano'n, yumakap sa puno ng buko. Oh? Oo, tapos nangyari, pumasok ako sa loob. Kumuha ako ng kutsilyo, yung mahaba-habang kutsilyong gano'n, sinaksak ko sa lupa, tapos tinutok ko ng gano'n. Sabi ko, pinagbumura ko, umalis ka rito ah. Eh di labasan silang gano'n. Pare ano yun? Tinignan nila, ano yung nakakapit sa puno? Bilang nawala gano'n, bilang lumipad, nawala. Sabi, pare, ano ba nangyari? Sabi ko, pare, tik-tik yun. Sabi, oh, ulul. Oo, pare. Ay, first time Teka, ko rin lang nakakita eh. Oh, Boy B, ano Oo. relevance ng pagsaksak mo sa lupa nung ano? Bakit kinakailangan saksak mo sa lupa yung ano, yung Kasi kutsilyo? sa kwentong matanda, pagka sinaksak mo sila o sinibat mo sila, dudulas lang. Hindi tatama. O tumama man, dudulas lang ng gano'n, hindi babaon. Okay. So ang gagawin mo, isasaksak mo sa lupa pa gano'n. Hindi ko alam kung anong significance doon, kung ano, pero ang sabi, pag sinaksak mo sa lupa, bago mo isinaksak doon sa ano, Sa elemento. tatama siya. Okay. Ayun ang kwento ng ano. mga Ako may matanda. na-experience din ako ganyan. Sa bahay namin. Yung Teka, buntis sang yung bahay wife nyo? ko- Sa, Wala, dito? bro, yung buntis yung wife ko sa panganay ko, siguro 13 years ago or 14 years ago, may tik-tik. So, pag malayo, malakas. Pag malapit, mahina. Ang ginawa namin, naglagay kami ng asin, tsaka ng kutsilyo, tsaka ng walis ting-ting sa mga bintana. Saan nyo nilagay, pare? Sa bintana. Yung kuis, yung maganda dyan, yung asin, dalin mo sa pare, papabasbasan mo. Tapos ibubudbud mo ngayon sa bintana. Pumapayag naman yung pare, papabasbasan yung holy salt ang tawag nila. Ako, Tapos binudbud nga sa merong nabibili sa Palengke. sa mga palengke yung page. Bundot page. Bundot page. Oo. Meron Lalagay kami mo sa dati nun bintana. ginagamit ng airpot ko yun eh. Ako, ginawa ko nun. Pinaputokan ko, tapos pinagbumura ko. Hindi ako makatulog kasi ang ingay eh. Yung pag malayo siya, Maingay talaga? hindi, maingay yung sense na mahina yung tik-tik. Kasi pag mahina tik-tik, ibig sabihin, malapit sa'yo yung tik-tik. Pag malakas, medyo malayo pa yun. Eh, nakaka-paranoid dahil kasi dati meron kami puno ng nyug sa harap ng bahay. Tapos may santol. Mm. Eh, madilim pa. O, wala akong choice. Pinutukan ko. Yun, medyo nawala ng konti. Pero bumabalik pa rin. Oo nga. Ilang linggo kayo ni... ilang linggo kayo ni Storbo? First quarter. 3 buwan? First trimester pala, mali. First trimester. First trimester. Ng pregnancy. 3 months na si misis mo? Wow. Oh, sa panganay ko Paano yun. yung hakbang sa bubong ko? Di ba akala mo pusa lang pero parang tao yung Oo. hakbang. Eh, yung bubong pa naman namin, walang kisame. Di ba ganoon ba sa Lagro? Walang kisame yung bubong sa extension. Oo, sa extension, oo. Ayun, Kaya wala ramdam choice. mo. Pinutukan ko na lang para kasi nagtanong ako anong gagawin eh. Ayun, medyo nawala siya. Pero ang ginawa ko, nag-iwan ako ng kutsilyo pa rin. Saka asinya, saka ting-ting. Hanggang ngayon, nasa bintana pa rin namin yun. Hindi tinatanggal. Oo. Nakakatakot eh. Good yun, guys. Pare, may sinare si pareng Marvin. Basa mo ba, Lars? Sabi ni Marvin, grabe nangyari sa akin. Namulto na din ako. Nag-ingat ko, ng kamay ng Pag-inat. Madaling araw para Ingat ko ng bumangon. madaling araw, parang bumangon na. Inaabot ko yung kisame ng room ko. Speaking kila Marvin. May experience din ako dyan kila Marvin. Sa bahay nila Marvin, may multo dyan. Dati. Doon kami sa labas. May parking yung mga jeep. Ayaw ko yun. Tas yung yung kalendaryo nila. Yung kalendaryo, isa-isang umaangat. Wala namang hangin. Tanong mo kay Marvin, Wala alam eh. ni Marvin yun.
Parang mas malala na kayo umangat yung kama ni Marvin, yung pa. Grabe. Ikwento ko rin Pero yung kay Airmats. Ito recent lang. Nung pumanaw si Airpods 2 years ago, ang nangyari, yung kapitbahay, nakita si Airpods. Ano na siya, nailibing na siya niyan that time. Nakita si Airpods, nagtanggal daw ng t-shirt, nagbibilad ng likod. Tapos tinatawag niya. Kuya Sunny! Hindi raw lumilingon. Sabi, ba't hindi ako pinapansin nito? Biglang nawala. Tapos namutla siya. Bakit ganun? Nasa harnaan doon lang eh. Tanaw niya eh. Sabi niya, ba't nawala? Tapos nakasalubong niya si Airmats. Sabi ni Airmats, wala na si kuya mo. Namutla raw talaga. Namutla raw talaga yung kapitbahay. Tapos yung second is yung pedicab driver sa kanto, kina Kuya Ruel. Kina Kagawad Ruel. Kagawad. Si Airpods daw sumakay sa pedicab. Ang kwento ng pedicab driver sa pamangkin ko kay Liam, tinawag daw siya, sumakay sa pedicab. Tapos, habang pimapadyak siyang ganun, biglang nawala raw sa loob ng pedicab. Si Airpods. Anong oras to? Tanghaling tapat. Kaya tinatanong nila, ano nangyari kay Kuya Sunny, kay Mang Sunny? Eh, in-explain ng pamangkin ko na, hindi, wala na. Sabi gano'n. Sabi, totoo ba yun? Sabi, nakita ko sumakay sa ano ko eh. Grabe. Kaya tuloy yung di ba, yung mga tulad niyan, lalo na ngayon, buti nga ngayon, medyo develop na yung mga, lalo pag napupunta kang dulo. Di ba, ang laki niyan, yung Centennial Park, hindi pa ganyan kaganda yung park nun, puro talahib. Madilim pa. Oo. Dati pa, susunduin ko sila paring Marvin para magsimbang gabi kami. Ang daming multo dyan, Guys. Ako pa yung magsusundo para gisingin sila. Guys, ang daming multo ko pa dyan yun. sa Centennial Park. Ang daming umuungol dyan sa gabi. Iba ata multo yan. Boy B. Ewan ko, mahuhuli na siya ni... Mananggal ng lakas yun. Kailangan ikutan ng BPSO yan. Ayan. Nako, Dalisay, ano na nangyari sa iyo, kaibigan? Baka hindi talaga nakakuha ni pare. Anyway, mga kabarangay, meron pa tayo hanggang 10 p.m. no, but we'll be ending in about 2 minutes. Maraming salamat ho sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin, no? At tulad ng binanggit namin, mamimili kami ng winners. Of course, yung ating mga yung inyo pong mapapanalunan ay 100 peso worth na pamerienda mula kay Boss Ian Sacmanuela. Yan. Huwag kalimutan ilagay ang hashtag Balitang Lagro Live, mga kuis. Yan. And hopefully, nga pala, kasi isi-segue ko lang kasi supposedly dapat meron tayong tinaon lang natin dahil nga Halloween kasi ngayong November. Hopefully in the coming episodes masimulan natin maimbitahan yung mga aspiring ng mga kandidato habang pa pwede pa sila. Sa tingin ko naman baka pagbigyan tayo, no? At tulad na na-announce ko last time subukan naman natin yung mga aspiring na counselor. Tapos alam mo mabait yung ating congressman na i-interview natin at kung sino man yung pwede pa na mga para marinig naman ng mga kabarangay natin ano pa mga pwede nating ma-expect this coming elections from them, no? At yun, we'll keep you updated, we'll keep you posted mga kabarangay, and bago tayo tuloy magtapos, Kapepe, baka may gusto kong batiin. Oo, binabati ko lang birthday ni Kuya Carlo Biocare. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Carlo. Oo. Si din pala, ayan nga, nabanggit natin kanina, Elmi Matias, yan. Sino pa ba yung mga may birthday sa atin? Of course, tulad binanggit namin mga pala, si Gob, may pabati. Sa mga kasamahan ko, ayun, ako nga pala, mga street coordinators, no? At sa lahat ng mga purok leaders sa aming purok, ayan,
Happy birthday pala, Jerry Pagtulingan. Jerry Pagtulingan, Belated, happy yes. birthday. Oo, yan. Orokhead Jerry, Ah, happy birthday. Oo. Paring Abe, At saka Adelard. syempre, Makalayan, belated. birthday ba ni Abe? Ah, Happy birthday, Coach Abe. Taki mo birthday pala, Coach Abe. Oo. Happy birthday, Coach Abe. Ayan, oo. At for more updates, no, yun nga, tulad na binanggit namin kahapon, kanina, bukas, anti-rabies vaccination sa Lagro Plaza. Pakicheck na lang for more updates, baka biglang magbago. Pero alam ko sa nakapost, yun na nakalagay sa Lagro covered stage. Yan, gagawin yung anti-rabies vaccination. Yan. Sa ngalan, of course, ni Dalisay, of course, Kaka Pepe, Boy B, Quiz Edge po. At see you next Sunday mga kuis. Balitaan po tayo. Ito po ang Balitang Lagro Live.